Alam mo ba na sa North Korea, bawal mag-birthday sa ilang araw? Na ang presidente nila itang patay na? O na meron silang secret group ng mga babae para sa pleasure of the elite? Oo, totoo lahat na to. Ito ang kwentong creepy pare, kung saan ang mga kwentong parang fiction ay real-life horror stories. Ngayong episode, sumisid tayo sa pinakamadilim na lihim ng North Korea. Simulan natin sa pinaka-weird, ang presidente ng North Korea ay patay. Si Kim Il-sung, ang founder ng bansa, ay binigyan ng titulong Eternal President. Kahit noong namatay siya noong 1994. Walang ibang bansa ang may patay na opisyal bilang active leader. Ito raw ay paraan para ipakita ang walang hanggang loyalty at para maging parang Diyos si Kim Il-sung. Gumawa ka ng krimen? Huwag ka lang matakot para sa sarili mo. Dahil ang buong pamilya mo, anak, apo, ay parurusahan din. Tinatawag itong 3 henerasyon ng parusa. Kahit inosente ang anak mo, kapag ikinulong ka, kasama sila sa labor camp. Para matakot ang lahat, walang aangal, walang lalaban. May lihim na grupo sa North Korea na tinatawag na Pleasure Squad. Sinasabing may 2,000 kababaihan, pinipili dahil sa ganda at kabataan para aliwin ang top officials through performance, companionship, and even sex. Parang scene sa isang dystopian sci-fi film. Pero sa North Korea, totoo to. Kung birthday mo ay Hulyo 8 o Disyembre 17, malas mo, hindi mo siya pwedeng ipagdiwang. Bakit? Kasi yan ang death anniversaries ni Kim Il-sung at Kim Jong-il. Bawal magsaya sa araw ng pagluluksa. Kaya ang 100,000 katao sa North Korea ay may displaced birthdays. Sa North Korea, walang career dreams. Hindi mo pwedeng sabihin gusto mong maging doktor, artist o engineer. Ang gobyerno ang pumipili ng trabaho mo batay sa kung anong kailangan ng bansa. Kung kailangan nila ng accountant, kahit hindi ka marunong sa math, magiging accountant ka. Sa kanila, hindi lang leader si Kim Jong-un, parang Diyos. Kaya kapag nagsalita ka ng masama tungkol sa pamilya Kim, blasphemy ito. At ang kapalit, detention, torture, death. Sa mayaman ka man o hindi ka basta-basta makakabili ng kotse. Ang mga sasakyan ay para lang sa military at government officials. Ordinaryong mamamayan, maglakad ka, magbike, maghintay ng bus. Sa gusto mong mag-travel, sa North Korea kailangan mo ng permit at bihira itong ibigay. Kapag nahuli kang tumatakas, labor camp. O minsan, wala nang balikan. At kahit turista ka, bantay sarado ka. Bawal kang gumamit ng local currency. Bawal bumili sa tindahan ng locals. Bawal gumalaw ng walang gabay. Parang zoo kung saan ikaw ang exhibit. Nice. At ang North Korea ay opisyal na atheist nation. Walang simbahan, walang relihiyon. At kung may makita sa iyo ang isang Bible, execution. May naitalang kaso kung saan isang Kristiyanang babae na nahuling namimigay ng Bible, pinatay. At ang mga channel sa TV, puro gobyerno ang laman. Hindi pwedeng manood ng South Korean dramas o Western movies. May death penalty pa nga minsan kung mahuli ka. Alam mo bang maraming North Koreans ang naniniwalang ang mga tao sa South Korea, China at Japan ay nagsusurvive sa pagbebenta ng dugo? Ganun kabaliw ang propaganda. Sinanay silang maniwala na pinakamabuting bansa ang North Korea. At dapat nilang pasalamatan ang mga Kim na binibigyan sila ng sapat lang para mabuhay. Sabi ng state media, Kim Jong-il invented the hamburger at hindi raw siya kailanman dumumi sa buhay niya. May
May special system daw ang katawan niya para hindi kailangan gumamit ng CR. Literal na supernatural. At ito ang plot twist. Cannabis is technically legal sa North Korea. Pero wag kang umasa. Hindi ito parang sa ibang bansa. Ginagamit ito ng ilan sa rural areas bilang cheap alternative to tobacco. At ang North Korea ay hindi lang kakaiba. Ito ay isang buhay na dystopia. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay scripted at ang buhay ay kontrolado ng ilang tao. Kaya kung tingin mo ay mahigpit ang bansa mo, isipin mo ulit. Ako si Nicholas at ito ang kwentong creepy pare. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, totoo, mabigat, pero mahalagang pag-usapan, mag-subscribe ka at sabay nating tanungin. Sa bansang ito, may hustisya pa ba talaga?